Hi po, kumusta? Marami pong nagbabalak o nagnanais na papasok dito sa Canada as international student. Pero bago po kayo papasok dito as international student sa Canada, ay dapat alam mo ang mga bagay na to. Napaka-importante. Hindi po automatic na magiging permanent residence ka after mong graduate ng iyong kurso. Hindi po ganun yon. May tamang proseso po para po makakuha ng status ng isang permanent residence. Hindi po ganun kadali. Ang international student, tapusin mo man ang program mo o ang kurso mo o hindi, ay wala pong pathway for permanent residency. Para po makapag-apply ng permanent residence ay maghahanap po ng employer na magbibigay po ng LAMIA or job offer na mag-i-sponsor sa inyo para makapag-apply ng permanent resident. Pero hindi po ganun kadali dahil marami pong factor ang titingnan sa pag-a-apply natin. At wala pong kasiguraduhan yon kung ang ating permanent residence application ay maa-approve. Dahil kung papasok po tayo dito as international student, ang katotohanan niyan ay uulit-ulitin ko po, wala pong pathway for permanent residency. Pwede din po nating i-check dito sa official website ng Canada para po malalaman natin ang detailed na kasagutan ng ating mga katanungan. Kaya po, wag po tayo basta maniniwala sa mga napapanood natin sa social media. Mag-research po tayo ng mabuti para po mapaghandaan ang mga posibleng mangyayari sa buhay ng isang international student dito sa Canada. Eto pa, pagpapasok tayo dito as international student, kailangang handa tayo financially. Hindi pwede yung handa ka financially, pero yung perang gagamitin mo ay inutang mo sa Pilipinas. Mahirap po ang ganon. Mahal po ang Canada. At estudyante po ang pinasok natin dito. Imposible po na makakapag-save po tayo para pangbayad ng utang sa Pilipinas. Hindi po magandang idea na pupunta dito as international student, lalo na pag mag-isa ka lang na pupunta dito at ang pera na gagamitin mo ay inutang sa Pilipinas. Kahit nga po couple ang pupunta dito, ang isa ay international student, ang isa naman ay open work permit, ay nahihirapan po sila. Dahil marami po talagang challenges ang mahaharap nyo dito sa Canada. Di ba inalaw na ngayon na pwedeng mag-work ang international student unlimited hours or 40 hours or kumuha ng full-time job? Compute natin, mag-work ka ng 40 hours. Pagbasihan lang natin ang minimum wage dito sa Nova Scotia. Ang minimum wage dito sa Nova Scotia ay $15. So, $15 times 40. 40 kasi sa isang linggo ay 40 hours. Pero ang sahuran dito ay bi-weekly, meaning kada 2 linggo ang sahod. 15 times natin ng 40, so meron kang 600 sa isang week. Times natin 2, so meron kang 1,200. Sa 40 hours yan ha, wala pa dito ang tax at other deduction. Pagpalagay natin, ang deduction mo lahat-lahat is 150. So, ang matitira mo, ang rate ng room dito sa Halifax is 700 to 900. Palagay natin ang nakuha mong room is 700. So, ayan ang natitira mo. Bawas natin dito ang data mo ng cellphone. Palagay natin ang cellphone data mo is $80. So, ito na lang ang natitira mo sa 2 linggo. Pagkain mo pa, mga ibang pangangailangan mo pa, yan. Panoorin din ang video na to sa mga may balak na pupunta dito sa Canada as tourist visa. Real talk lang po tayo. Huwag nating kalimutan na ang pagpasok natin dito ay full-time student. Sa palagay mo ba ay kakayanin mong magtrabaho ng 40 hours? Pag estudyante tayo, marami tayong mga group activities at iba pa. Planuhin po ng maigi kung ito po ang paraan ng pagpasok nyo dito sa Canada. Dapat po financially ready, emotionally ready, physically and mentally
ready po tayo. Sana po may natutunan tayo sa video na to. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify tayo sa mga upcoming videos. Huwag din natin kalimutang i-share and like at pa-comment kung may mga gusto po tayong i-share para po ma-aware ang iba. Maraming salamat po sa pagpapanood. God bless po. Ingat. Bye.